Patuloy ang pagragasa ng magandang opensa ni Shai Gilgeous-Alexander, lalo na ngayong buwan mga repa. Hindi naman natin maitatanggi na mainit talaga buong season si SGA. Pero heto, tila lalo pang nagbaga ang kanyang mga kamay ngayong buwan ng Marso. Well, nag-a-average siya ng 36 points, 4 rebounds, 7 assists, and 1.2 steals on 50-40-90 splits. Nagre-reflect naman ang kanyang stats sa kanyang kupunan. Kasalukuyan kasing nasa tuktok sila ng power rankings at sa kailang huling 10 laro ay isang beses lamang silang natalo. Malaking aspeto kasi nito ay ang kanyang presensya sa court. Dahil kayo sa kanyang leadership, speed, agility at ball handling kung kaya't patuloy niyang nadodomina ang liga. Tignan niyo na lang ang play na ito mga repa. Kapansin-pansin na ang lahat ay nakaabang sa kanyang gagawin at matapos siyang mag-accelerate ay para bang na-vacuum niya ang depensa ng Boston. Literal kasi na 5 players ng Celtics ang handang dumepensa sa kanya, pero agad naman itong nabasa ni SGA at hindi niya na pinilit pang pumasok sa pintura at short pull-up jumper na lamang ang kanyang ginawa. Well, maraming pagkakataon na halos ganito ang ginagawang play ni SGA pero tila hindi pa din mapigilan. Katulad na lamang kontra Los Angeles Clippers. Kapansin-pansin na para bang namamagnet niya ang depensa ng Clippers dito dahil basically 5 players ang napukaw ang atensyon dahil sa kanya. Kahit nga si Zubac na medyo malayo ay natulala din sa kanya, kaya naman matapos maipasa niya ang bola kay Isaiah Hartenstein ay hindi na agad nakadepensa ang sentro nilang si Zubac, dahilan kung bakit easy basket tuloy ang nakuha ng OKC. Hindi pa dito yung matatapos dahil sa sumunod na play ay ganito din ang ginawa ni Shai mga repa. Kita niyo naman, 5 players ulit ang nag-commit sa kanya para dumepensa at dahil doon ay nalibre tuloy sa corner si Luguentz Dort. James Harden on the wing for 3. Ang simpleng sistema, di ba? Pero bakit hindi mapigilan? Ang sagot lang dito mga repa ay gano'n na lamang nirerespeto ng karamihan ng opensa ni Shai. Mas prioridad nilang pigilan ang kanyang opensa. Pag nag-init kasi ito ay siyang tunay na napakahirap pigilan. Tila palos kasi ang kanyang galawan sa court kahit na ano pang higpit ng depensa ay kaya niyang lusutan. Kaya naman hindi na siguro nakakapagtaka kung King of Isolation ang tawag sa kanya ng mga analyst at mga fans. Kahit gaano pa kasi kakomplikado ang depensa ng kalaban ay kaya niya pa din basagin ito dahil sa kanyang bilis at lakas. Isang halimbawa dito ay noong kalaban nila ang Timberwolves. Kapansin-pansin na gumawa talaga ng driving lanes ang Oklahoma City Thunder para sa kanya dahil ang kabanggaan ni SGA dito ay itong si Naz Reid. Bali mismatch kasi ito mga repa. Kung tutusin ay maganda naman ang depensang ipinakita ni Naz dito, pero ang ending ay nabasag pa din niya ang depensa kabila ng naandon ang 4-time Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Ang biglaang pagbilis kasi ng kanyang acceleration at galing ding magdala ng bola ang nagiging susi upang hindi mabasa ng depensa kung ano ang kanyang gagawin. Kita nyo naman tila pinaglaruan niya lamang ang depensa ng Timberwolves dito. Dagdag mo pa na ang court vision niya din ay sobrang lawak, dahilan kung bakit hindi mo agad masusukol ang player na ito. Bukod sa kanya mga repa ay hindi din naman natin maikakaila na kumpletos recados din ngayon ang Oklahoma City Thunder. Well, pagbasehan na lang natin ang stats ngayong taon. Ang OKC mga repa ang number 1 sa defensive rating ngayong season at number 3 din sila sa offensive rating. Nangangahulugan lamang na mapa-opensa at depensa ay nadodomina talaga nila ang liga. Malaking aspeto kasi nito ay yung overall roster ng Thunder. Nandyan sila Williams, Alex Caruso, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein at higit sa lahat ay malalim pa ang kailang bench. Bukod sa kailang lineup ay malaking bagay din ang ibinibigay na sistema ng kailang head coach na si Mark Daigneault. Sa katunayan na sa sobrang tinik ng coach na ito ay napagana niya, ultimo ang 5-guard defense. Tignan nyo na lang ito mga repa. Kapansin-pansin na wala silang lehitimong sentro sa lineup at ang bumabantay kay Dario Saric na center ng Nuggets ay itong si Williams. Kung tutuusin ay dahil sa kulang sila sa height ay madali na dapat mapapasok ang kailang pintura. Pero ito, dahil sa defensive scheme na kanilang ginagawa ay hindi pa din matibag ang kailang depensa. Interesting na maituturing ang micro lineup na ito. Mga peste din kayo sa depensa ang gwardiya ng OKC. At kung kailanganin mo naman ng pader sa pintura ay naandyan ang twin tower nilang sila Chet Holmgren at Isaiah Hartenstein. Siyang tunay na napakaganda ng kailang nilalaro sa regular season pero ang malaking tanong ng karamihan ay madadala kaya nila ito sa playoffs? Ano sa palagay nyo mga repa? Comment down below.